May 100 watts fast charging at wireless charging din sa gantong budget smartphone. Akalain nyo lang, meron na palang gantong features yung mga budget smartphone ngayon. Ito nga pala si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. And tara talakayin natin kung talaga bang sulit to. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Ronald Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, hawak ko na yung mainit-init at bagong-bago pa din na smartphone from Infinix. And ito nga yun si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. And ang pinaka-hype ng smartphone na talaga is meron siyang wireless charging na capability at meron din siyang asamang magpad. O diba? So pwede mo itong gamitan ng MagSafe kung may iPhone man kayo nagamit. And alam niyo yun, ilang araw ko na rin gamit itong smartphone na to. Design pa lang manghang-mangha na ako. So, ang tanong, sulit na sulit ba talaga itong smartphone na ito kumpara sa Note 30 series last year? So, kung ating patagalin pa, pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification na agad. Meron pong MediaTek Dimensity 7020 na chipset. Meron siyang 108 megapixel main camera, 6.78-inch AMOLED curved display. Kita nyo naman yan. Meron pa yung Corning Gorilla Glass. I'm not sure lang kung ano yung Corning Gorilla Glass protection na nilagay ni Infinix dito. Meron pa yung dual speaker na sound by JBL, 256 of internal storage at 12 GB RAM. At yung kanyang battery is 4,600 mAh. I'm not sure guys kung gugustuhan nyo yung battery niya, pero para sa akin, after ng ilang araw na paggamit sa smartphone na to, okay pa rin naman yung kanyang battery kahit hindi siya 5,000. So, para sa akin, sulit pa rin yung kanyang specs. Yun nga lang is, as of now guys, hindi ko pa pwedeng sabihin yung official price ng smartphone na to. So abangan nyo siya, pero by this month, release na rin tong smartphone na to at abangan nyo yan. At ang maganda rito, halos kumpleto yung kanyang box, yung magpad na magnetic charging. And then syempre sa inyong box is yung kanyang 100 watts na charging cable at yung kanyang charging brick. At syempre hindi mawala dyan yung mga papeles like sticker at meron pa kasamang tempered glass, diba? Eh napakaganda rin yung kanyang build quality. Meron siyang glass front, plastic frame. Di ko lang sure kung anong klase yung nilagay sa likod niya dahil walang nakalagay. Pero pakiramdam ko glass back to at napakaganda ng kanyang textures. Sa baba naman yung Type-C port, yung speaker grill, yung mic at dalawang SIM tray na walang micro SD slot. Saka na naman yung kanyang power button at volume rocker at wala masyadong nakalagay sa kaliwa. And then sa taas naman yung kanyang pangalawang mic, pangalawang speaker at IR blaster. Okay, so meron tong 190 grams and ako na nagsasabi sa inyo guys, ang nipis ng smartphone na to at ang gaan-gaan niya. So para sa akin, lalo nagbuang premium tong smartphone dahil ang ganda ng kanyang curve display, ang ganda ng design sa likod, and talagang sa personal guys, napaka-sosyalin tignan ng smartphone na to. Okay, so pumunta naman tayo sa display ng smartphone na to. Meron tong 6.78-inch curved AMOLED display, Full HD Plus na at 120Hz refresh rate, 1080p resolution, 360Hz touch sampling rate, at meron siyang Corning Gorilla Glass protection. Though di mo lang sinabi ni Infinix kung ano talaga yung klase ng Corning Gorilla Glass protection na nilagay dito. And syempre meron na rin itong support ng Widevine L1. So makakanood kayo ng mga Full HD content sa mga streaming platform kagaya sa Netflix. At alam mo guys, sa totoo lang, kung titignan nyo maigi yung display niya, bukod sa curve, ang ganda rin, talagang saturated yung mga pictures at maganda pop-up na pop-up yung mga color at ang gandang panooran ng mga videos. Meron na rin pala itong 1300 nits peak brightness, so hindi siya mahirap gamitin kahit sa outdoor. So good job din yan. And then syempre sa kanyang refresh rate, pwede mo naman i-adjust to auto switch refresh rate para makatipid ka lalo ng battery. Good thing din na pwede mo pang paglaruan yung kanyang display kagaya ng brighter original color at paglaruan yung kanyang color temperature, depende sa trip nyo. Okay, so pagdating sa color ng smartphone na to, meron siya actually yung dalawang kulay, yung obsidian black and then vintage green. Yung vintage green guys, halos kakapareho niya ng kulay yung Infinix 035G ko kung naalala nyo yun. And then ito namang obsidian black, which is ito yung hawak ko ngayon. And para sa akin, mas gusto ko yung color nitong obsidian black. Kung matitignan nyo siya guys, ang social ng likod niya, matte finish siya and then para siyang may marble na ewan. So para sa akin, mas gustong gusto ko yung kulay nitong si obsidian black. And ang social niya, tignan. Okay, so bumalik tayo sa kanyang magpad, which is yung kanyang magnetic wireless charger. Kung makikita nyo guys, hindi talaga siya dumidikit kapag hindi nakalagay yung mismong case. So para dumikit yung mismong magpad nyo guys, is nakalagay dapat yung kasamang case sa box mismo. Kinatawa ko rin pala dito guys na meron siyang 20 watts na wireless charging speed. So bibihira lang din guys sa isang cellphone na may ganyang kabilis na wireless charging. And syempre hindi pa rin mawawala dyan yung kanyang magic ring. At kita nyo, konti pa rin talaga yung features or function ng kanyang mismong magic ring. So sana sa mga susunod na update is dumami pa yung function nitong magic
Magic Ring. And then usapang haptic naman, actually na-enjoy ko rin siya no, dahil hindi naman sa sobrang flagship level and hindi rin pangit. So para sa akin yung kanyang haptic is average lang pero maganda naman para sa akin. And isa rin parang highlight ng smartphone na to guys is yung kanyang mga AI na feature. Bukod sa AI assistant is yung kanyang AI generator na wallpaper no. And alam naman natin meron ng ganito sa ibang mga Infinix pero para sa akin namamangha pa rin ako sa features na yan. Isa rin talaga yan sa kinatuwa ko sa mga Android smartphone dahil napaka-customizable. Isa rin palang kinatuwa ko dito is pwede mo na rin ma-customize yung kanyang mismong lock screen. And finally no, meron ng ganitong feature sa mga Android smartphone. And nakakatuwa lang, kita nyo naman, pwede nyo baguhin yung font, yung color, at yung mismong notification style niya. So para sa akin, good job din na meron ng ganyang feature sa mga Android ngayon. And ang isa pang nagpaangas sa smartphone na to guys is yung kanyang features na tinatawag na Active Halo Lighting na makikita nyo sa likod. And pwede mo siyang ma-customizable depende sa trip nyong kulay. And nakakatuwa rin na ang dami palang features nitong Active Halo Lighting na to, no? Kagaya ng incoming calls, notification, charging, games, music at napakadami pa. Meron na rin pala itong IP53 splash and dust resistant. Pero again guys, no, water resistant lang siya. So huwag nyo siyang ilulubog sa tubig dahil hindi naman siya waterproof. Okay guys, so usapang speaker na agad. Alam nyo, tuwan-tuwa sa speaker ng smartphone to. Bukod sa sound by JBL na yan, dual speaker pa. And nagamit ko na siya syempre ng ilang araw at nagustuhan ko siya. Pero kayo pa rin ang humusga. 7,000 lang. Ito nga pala sa Infinix Hot 40 Pro. And ang tanong, sulit ba siya para sa presyo na? Pag-usapan natin to. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Nael de Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon may panibago na naman tayong smartphone na i-review. And wala na iba kundi itong si i10,000 Plus. So ang tanong, okay, so alam nyo guys, no, wala akong problema sa speaker niya. Malakas at maganda rin yung bass actually. So talagang alam nyo yun, mararamdaman ko na nilagay nila dito is sound by JBL. Hindi kagaya ng iba ng smartphone Infinix na sound by JBL pero hindi ko maramdaman. Pero ito talaga maganda yung tunog niya. And sobrang ma-enjoy mo to guys kung manonood kayo ng movies kahit makalimutan nyo yung headset nyo. Kasi promise, quality talaga yung speaker nitong si Note 40 Pro Plus 5G. So, para sa akin, approved din yung speaker niya. Okay, so performance na guys, meron itong MediaTek Dimensity 7020 na chipset, 6nm, octa-core na rin yan, Android 14, XOS 14, 12GB RAM, LPDDR4X, 256 of internal storage, UFS 2.2 na. So kung usapang gaming, kita nyo naman, kaya niya ng high graphics sa Genshin Impact at di naman ako nakakaramdam ng lag. Sa Call of Duty naman, kaya niya hanggang high graphics at meron din niyang gyro para sa mga nagtatanong. And smooth din siyang gamitin at actually kung titignan nyo, maning-mani lang dito yung Call of Duty Mobile. So para sa akin, na-enjoy ko talaga maglaro dito ng Call of Duty Mobile dahil walang lag. Pagdating naman sa Mobile Legends, kaya niya hanggang ultra graphics and hindi rin ako nakaramdam ng lag. Sobrang smooth lang din at wala rin masyadong frame drops. Okay, so kung tatanungin guys, magiging honest ako sa inyo, okay naman at pwede pang gaming tong smartphone na to. Pero again, no, huwag kayong mag-expect na flagship level siya pagdating sa gaming at performance. And then na-test ko na rin pala sa Antutu benchmark, yan ang kanyang score is 450,000 plus. So hindi na rin masama yan, pero nag-expect ako na mas mataas pa dyan yung score niya. And then sa kanyang throttling test is maganda naman yung kanyang result. Kita naman, hindi naman masyadong namula. Pagdating sa kanyang connectivity, since naka 5G nga to, hindi ako nagkaroon ng problema sa kanyang connectivity dahil mabilis lang din siya. And then yung kanyang Wi-Fi connectivity naman din, wala akong problema kahit 5 GHz or 2.4 GHz. Ang security kagaya ng fingerprint and face unlock, actually natuwa ako dahil mabilis din siya, fast and accurate talaga. So para sa akin, wala akong problema din sa kanyang fingerprint and face unlock. Okay, sa camera naman niya, meron tong 108 megapixel main camera with OIS, dalawang 2 megapixel, 32 megapixel selfie camera at ang kanyang video recording both front and back is kaya hanggang 2K at 30 FPS. At nagustuhan ko rin yung kanyang Pro Mode, Sky Shot at AR Shot at napakarami pa actually features ng camera ng smartphone na to. Okay, so kung sa pang mga photos naman guys, kung titignan nyo, actually naka-enable na yung 108 megapixel dyan pero hindi ko na kailangan i-zoom para mapakita sa inyo kasi kita nyo naman no, sobrang sharp and detailed ng mga kuha niya, sobrang pop-up ng mga color at saturated nga lang talaga. So yes, maganda talaga yung camera niya. Yun nga lang napansin ko, medyo may yellow tint siya pag medyo nasa low light scenario na. Lalong-lalo na pag nasa indoor or nasa loob ng mall, talagang medyo madilaw siya. Pero hindi naman siya big deal sa akin kasi kung titignan nyo, talagang maganda yung kanyang night mode. And pagdating sa kanyang 32 megapixel selfie camera is okay lang naman din, wala akong problema dyan. Sa kanyang front selfie camera, pagdating sa video is meron siyang stabilization pero bababa siya into 1080 30 fps. Pero kaya niya hanggang 2K yan guys, no? Pero kagaya din sa kanyang back cam, aabot hanggang 2K at 30 fps at kita nyo sharp and detailed din. Yun nga lang talagang is kailangan talaga para magkaroon ng stabilization is bababa siya sa 1080p at 30 fps.
And then kung makikita nyo, saturated na yung photos niya and saturated din yung kanyang video quality. So talagang hindi nyo na kailangan ng edit since sobrang pop-up na ng mga color niya. Pero okay lang naman kasi kita nyo sharp and detailed naman yung video niya. And then syempre kung usapang social media browsing, sobrang may enjoy mo rin to guys kung ikaw yung tipo na tao na hindi rin masyadong mag-game since ang bilis talaga ng screen niya. Meron pa yung mga features na floating window. And syempre dahil may 120Hz refresh rate siya, sobrang smooth talaga niya ang gamitin. And last but not least yung kanyang battery, meron tong 4,600 mAh capacity na battery. And para sa akin, kahit maliit yung kanyang battery at hindi 5,000, umabot sa akin to ng isang araw and then sa next day meron pa akong 20%. Then yung kanyang charging speed naman guys from 0 to 100% is inabot lang ng 50 minutes pag naka hyper mode. Pero kung gusto nyong maingatan yung kanyang battery, pwede nyong timplahin yung kanyang mismong bilis ng pag-charge sa mismong settings. Syempre hindi rin mawala dyan yung gusto ng lahat which is yung bypass charging na pwede mo gamitin yung smartphone mo na safe kahit naka-charge. And syempre pinaka nagustuhan ko din dito yung kanyang reverse wireless charging na pwede mo gawing instant power bank tong cellphone na to, no? Pero naka-wireless, diba? Ang social tignan. So para sa akin, perfect din na may ganyan. Okay, overall, ang masasabi ko smartphone na to, alam nyo, sulit siya. Alam nyo kung bakit? Ang ganda ng design niya, pati yung back niya, ang ganda ng design, maganda yung camera. Yung battery, kahit hindi 5,000, na-enjoy ko naman siya, okay din. Makunat din naman kahit papano. Yung camera niya, okay lang. Medyo oversaturated lang sa ibang kuha, lalo na sa video. And then, yung kanyang display na para sa akin, highlight, ang ganda rin. Tapos yung kanyang, alam nyo yun, meron na siyang wireless charging, no? And di bihira lang guys yung may wireless charging sa mga budget smartphone. So para sa akin, overall sulit siya. Yung kanyang performance when it comes to gaming, okay lang naman din. Hindi naman bitin, pero hindi naman sobrang ganda ng performance. Yun nga lang guys, sana yung presyo nito sa official price na is nasa around 12 to 15,000 lang. Ngayon pag lumampas na siya, hindi ko lang sure no, kung masasabi ko ba siya na sobrang sulit. So para sa akin, kung around 15k yung presyo niya, sobrang sulit niya. Pero again guys, hindi naman ako nagre-reklamo dahil alam niyo yun, yung ibang smartphone na ganyan ng specs, ganyan ng design, ganyan yung performance, umaabot niya ng mga 20,000 plus. So kung ito is below 20,000, para sa akin, sulit na sulit pa rin to. So para sa akin, 100% approved na approved yan si Note 40 Pro Plus 5G. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video nito, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!